Mainit na balita, nagkaaberya po ang signaling system ng MRT3 ayon sa Department of Transportation. Binagalan muna sa 30 km/h ang takbo ng mga tren sa ilang istasyon na northbound. Dahil dyan, naipon po ang mga pasahero sa platform ng MRT Camuning Station. Humaba rin ang pila ng mga pasahero sa MRT Araneta Cubao Station dahil sa mas mabagal na pagdating ng tren. Sabi ng DOTR, binagalan ang takbo ng mga tren mula sa Ortigas hanggang Cubao northbound stations. Inaayos na raw ang problema sa signaling system malapit sa Santolan Station. Samantala, 7 ang sugatan, kabilang ang 6 na estudyante matapos sumalpok ang isang SUV sa lobby ng isang eskwelahan sa Caloocan. Paliwanag ng SUV driver, bigla na lang nag-wild ang sasakyan. Balita hatid ni Bea Pinla. Nabulabog ang isang pribadong paaralan sa Caloocan habang uwian ng mga estudyante pasado alas 4 kahapon. Huwag kang gagalaw! Huwag kang gagalaw! Relax lang, relax. Sumalpok at pumasok sa entrada ng isa sa mga gusali ng eskwelahan ang isang SUV. 7 ang sugatan, 6 na estudyante at isang empleyado ng paaralan. Kwento ni Grace, hindi niya tunay na pangalan, nasa labas na ng building ang asawa niya at ang 8 taong gulang nilang anak nang biglang humarurot ang sasakyan. Nagulat ako, tumawag yung husband ko sa akin. Sabi niya, mahal na aksidente kami. Shock talaga ako. Hindi ko alam kung ano pa yung pwedeng mangyari. Ang SUV, minamaneho ng 70 anyos na lalaking magsusundo lang daw sana sa apo niya. Accidentally niya po na naapakan yung accelerator ng sasakyan. Kaya pumasok dun sa education business building ng naturang school po. Ang natumbok po talaga yung female student na 13 years old. Dinala sa ospital ang 7 sugatan, pati ang driver ng SUV na sumamaraw ang pakiramdam dahil sa pagkabigla, ayon sa pulisya. Ongoing treatment pa naman sila pero may paunang result na stable naman po sila lahat kasama po yung driver. Nakalabas na ng ospital ang senior citizen na driver na dumiretso sa traffic sector ng Caloocan Police. Paliwanag niya, nakahinto na kami sa doon sa tapat ng ng entrance ng school. Pinepreno ko pero hindi ko naman natapakan yung silinyador, nag-wild yung dire-diretso doon sa Buti, nakakabig ko sa kaliwa, kung hindi, mga bata ang daan yung madadaan yun. Nasa kondisyon naman ako. Hindi naman ako antukin eh. Kaya sana hindi ko naman kagustuhan din yung nangyari. Sabi ng SUV driver, handa siyang tumulong sa gastusin sa ospital ng mga biktima. Posible siyang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries at damage to property. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep, beep, beep sa mga motorista, dagdag bawas ang presyo ng oil products sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, humigit kumulang 50 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina. Nasa 70 centavos naman ang posibleng ibawas sa diesel habang nasa piso ang posibleng tapyas sa kerosene. Ayon sa DOE, ang rollback ay dahil sa pagtaas ng supply ng krudo, nakikitang mababang demand dito at paghupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at China. Dahil naman sa mataas na demand, partikular sa Amerika, ang dahilan ng price hike sa gasolina. Wala mang bagyo o LPA, pinaghahanda pa rin po sa ulan ang maraming lugar sa bansa. Ayon sa Pag-asa, pinakaapektado ang Metro Manila, Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Calabarzon, Central Luzon, Zamboanga Peninsula, BARMM, Northern Mindanao, Caraga at Pangasinan. Epekto po yan ng hanging habagat. Ang nalalabing bahagi naman ng Northern Luzon ay higit na makakaasa sa maayos na panahon pero posible pa rin po ang mga local thunderstorm. Sa mga makikisaya sa Kadayawan Festival sa Davao City, magbaon ng payong para po sa posibleng ulan, lalo na sa bandang hapon at gabi, base sa datos ng Metra Weather. Sa mga susunod na oras, uulanin din po ang halos buong bansa. Posible ang heavy to intense rains kaya maging alerto mula po sa banta ng baha o landslide. Mataas ding muli ang tsansa ng ulan ngayong weekend lalo sa bandang hapon o gabi.
Nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory sa Batangas, Laguna, Bataan, Pampanga at ilang panig ng Quezon Province. Tatagal ang babala hanggang 11:53 ngayong tanghali. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. 2 babae ang natagpuang patay sa gilid ng highway sa Palawig, Zambales. Chris, ano daw ang nangyari sa kanila? Connie, parehong may mga tama ng bala ng baril sa katawan ang 2 babae. Base sa investigasyon, may residente na nakarinig ng tunog ng mabilis na sasakyan bandang 3:00 ng madaling araw kahapon. Kasunod daw nito ang sunod-sunod na putok naman ng baril. Na-recover sa lugar ang 5 basyo ng kalibre 45, mga transparent na sachet, lighter at iba pang gamit. Natukoy na taga Sambales at taga Tarlac ang 2 biktima. Nangangalap pa ang pulisya ng mga CCTV footage. Inaalam pa rin ang motibo sa krimen. Arestado naman sa Atok Benguet ang mag-live-in partner na dumayo raw doon para magbenta umano ng iligal na droga. Nakunan pa ng video ang buy-bus operation sa Barangay Paway. Kita ang pagsakay ng dalaking sospek sa kotse ng police agent na nagpanggap na buyer. Matapos ang transaksyon, inaresto na ang dalaking sospek at kinakasama niyang nakaabang naman sa sinakyang motorsiklo. Bukod sa 50 gramo ng hinihinalang shabu, nakuha rin sa motor nila ang 5 gramo ng marijuana kush. Suma total nagkakahalaga ang mga ito na aabot sa 350,000 pesos. Umamin ang lalaki sa pagbebenta ng iligal na droga at sinabing nautusan lang siya. Dinepensahan naman niya ang kinakasama at sinabing walang kinalaman ito kaugnay sa krimen. Naharap ang mga suspects na taga Cavite sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Tinukoy si Nadia Montenegro bilang staff ni Senador Robin Padilla na gumamit umano ng marijuana sa loob ng gusali ng Senado. Base sa incident report sa Senate Office of the Sergeant-at-Arms, 2 beses na raw may nagsumbong sa isang legislative staff officer na tila may di pangkaraniwang amoy mula sa ladies' room ng extension offices ng mga senador. Una noong Hulyo at ang pangalawa nito lang Martes kung kailan nailarawan sa kanya ng nagsumbong na tila marijuana raw ang amoy. Kwento ng empleyado nagsumbong sa kanya, tanging si Montenegro lang umano ang nakita niya sa lugar noon. Nang tanungin ng Legislative Office Staff Officer si Montenegro, itinanggi raw ng dating aktres na nanigarilyo siya o gumamit ng marijuana. Posible niyang galing ang inirereklamong amoy sa kanyang vape na nasa bag noon. Sinusubukang paringkunan ng pahayag si Montenegro hanggang sa mga oras na ito. Binigyan na rin ng Senate Secretary ng kopya ng incident report ang opisina ni Senador Padilla. Wala pang pahayag ang mismong senador pero ayon sa kanyang Chief of Staff, iimbestigahan nila ang nasasangkot na tauhan. Mabilisang solusyon daw ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang ibinigay nilang 48-hour deadline sa e-wallets para alisin ang links at icons ng online sugal sa kanilang apps. Sabi ng BSP, inaayos pa ang mas mahihigpit na regulasyon kaugnay niyan. Inamin naman ng PAGCOR na illegal ang karamihan sa online gambling websites at nahihirapan silang habulin ang mga ito. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Pagsapit ng araw ng linggo, wala na dapat makitang links ng online gambling sa lahat ng e-wallet. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na binigyan nila ng 48 hours ang e-wallets para tanggalin ang in-app links at icons sa online gambling. I believe, Mr. Chair, the BSP should issue a suspension order to e-wallet platforms to deny links to all these online game platforms para wala na pag-uusapan. Can the BSP do that? Yes, as the Monetary Board of the Bangko Sentral ng Pilipinas has approved our policy that we direct the BSP supervised institutions to take down and remove all icons and links redirecting to online gambling sites. Pero hindi sang-ayon ang mga senador na bigyan pa ng palugit ang mga e-wallet. Lalo't ayon sa Department of Information and Communications Technology, pwedeng agad-agad itong magawa. So sir, why do we give them 48 hours pa kung sure naman kayo?
So kung may mamatay ng 48 hours kasi nalulundon. We want to give time to the BSP supervised institutions to take down those in-app links and icons to the online gambling sites. The other reason, Your Honor, is so that we will also provide time for the customers, for the consumers, to withdraw their funds from the online gaming. Sunday morning, hindi ko na makita yung game sa mga e-wallets. Apo, wala na. Pag may nakita po ako, i-contempt kita. Pwede po. Pero kalaunan, lumabas sa pagdinig na sa mismong e-wallet lang pala matatanggal ang links. Pero pwede pa rin itong magamit pang bayad kung sa gaming website o app ka pupunta, maski yung mga illegal. Pwede rin mag-link sa mga bangko, pwedeng mag-link sa mga e-wallets. So, ibig sabihin, yung mga illegal, pwede rin i-link yung savings account mo. Ang gusto ho namin, i-delink na lahat sa mga online gambling. Wala nang e-wallet, wala nang bangko ang pwedeng nakalink sa mga online gambling. Sabi ng BSP, agarang solusyon lang ang suspensyon ng in-app links ng mga e-wallet habang inaayos ang mas striktong regulasyon sa mga legal na online gambling platform. Sa magkahiwalay na pahayag, sinabi ng GCash at Maya na handa silang tumugon sa direktiba ng BSP oras na matanggap nila ang opisyal na kautusan nito. Paalala naman ni Senador Rodante Marcoleta na babaling ang sisi sa e-wallets gayong online gambling platforms talaga ang problema. Ngayong 2025, tinatayang nasa 70 billion pesos ang kikitain ng PAGCOR mula sa online gambling. Pero kumbinsido pa rin ang maraming senador na kailangan ng total ban sa online gambling. Sabi ng PAGCOR, sa halip na tuluyang ipagbawal, mas makabubuting magpatupad tayo ng malinaw, mahigpit at responsableng regulasyon. Pero PAGCOR na mismo ang nagsabi, 60% daw ng mga nag-ooperate ngayon ng illegal at hirap silang habulin ang mga ito. Himigit kumulang sa 12,000 website ang natukoy na illegal at doon po ang naibaba na rin ng mga ahensyang tinukoy ko kanina lamang ay himigit kumulang i-round up na natin sa 8,000. Kaya cat and mouse situation eh. Habang iyong sinasara itong mga to, nakapagbubukas muli sa ibang pangalan o sa mga karagdagan lamang. Sabi ng BSP, madaling maipapasara ang online gambling sites kung maglabas ng executive order ang Pangulo. Kung sakali, wala naman daw problema, sabi ng PAGCOR at tutulong pa sila sa pagpapatupad nito. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.